Magandang gabi po sa lahat ng aking mga kapatid sa JCH. Dalangin ko po na kayo po ay safe sa inyo pong mga tahanan. Ngayon po ay signal number 1. May bagyo po sa ating pong probinsya. At dalangin ko po na kayo po ay ingatan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng oras. At tayo po ay dadako muli sa ating pong pag-aaral. At nagkaroon po tayo ng pag-aaral nung nakaraan sa about the attributes of God. So ito po yung third part. Ang una po natin pinag-aralan, kung ating pong matatanda, God is omniscient. Ibig sabihin all-knowing ang Diyos. God is omnipotent. Ibig sabihin all-powerful ang Diyos. God is omnipresent. Ibig sabihin all-present siya. Nasa lahat siya ng dako. And God is holy. Ibig po sabihin, ang Diyos po ay banal. At hindi po pwede magsama ang kasalanan o kasamaan at kabanalan. At ngayon naman po ang pag-aaralan po natin is God is immutable, God is eternal, and God is love. For the third part of the attributes of God. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito na binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang kami po'y makapag-aaral. Salamat po, O Diyos, na patuloy mong inihahayag sa amin ang iyong mga katangian. Ang katangian ng nag-iisang Diyos namin na buhay na aming pinaglilingkuran, who is our Creator and Sustainer, at siya ang aming sandigan sa lahat ng panahon. Salamat po, O Diyos. At gabayan mo po ang iyong lingkod na gagamitin, at your Holy Spirit guides us in your truth. In Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah. Dignitas ng Diyos. Ang ganda ng ating awitin. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Praise God. Ating nga po itong pakinggan yung chorus. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Ito po ay by Eric Santos. At kung tayo bigoraw, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Huwag daw po nating kailan naman kalilimutan, sabi po ng awitin, na may Diyos tayong nagmamahal. Praise God. So let's go po. Ang isa pong pag-aaralan pa natin na katangian ng Diyos o attributes of God, o attribute of God is God is immutable. Ano po ba, Pastor, ang ibig sabihin ng God is immutable? Ano po? I-M-M-U-T-A-B-L-E. Immutable. Sa ating pong scriptural reference, ganito po sinasabi sa Malachi chapter 3 verse 6. I am the Lord, I change not. Dito pa lang po may idea na kayo kung ano yung immutable. Doon po sa word na I change not. James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Ano po yun daw pong bawat mabubuting bagay nanggaling doon sa ating Ama na kailanman ay hindi nagbabago, mga kapatid. Hallelujah. And the immutability of God means that God does not change. Yun po ang ibig sabihin ng God is immutable. God does not change. Hindi po siya nagbabago. Time and change are together denied of God. There is no past, present, or future with God. Ang Diyos po ay hindi po nasasakop ng panahon. Ano po? Ang Diyos po ay walang pinagmulan, mga kapatid, at walang katapusan. At siya po ay hindi na sasakop ng panahon. Mga kapatid, everything is one great living present para sa Diyos. Everything is one great living present. Kaya po niyang kausapin ang mga bagay, panahon, o tao kahit hindi pa ito nangyayari. At kaya po niya, mga kapatid,
kausapin ang mga sa atin ay mga tao ay parang nakalipas na. Sa Diyos po ay hindi, mga kapatid. Hindi po siya sakop ng panahon. Siya po ang noon, ngayon, at magpakailanman. Mga kapatid, praise God, hallelujah. And so, yun po ang ibig sabihin po ng God is immutable. At yun po ay sinabi ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Sinabi ng salita ng Diyos sa Hebrews 13:8, mga kapatid. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po sakop ang ating Panginoong Kristo, ang ating dakilang Diyos ng panahon. Praise God, hallelujah. At siya po ay hindi nagbabago. So muli po, katangian ng Diyos, God is immutable, God doesn't change, mga kapatid. And ikalawa po, na pag-aaralan ulit natin ngayon pong gabing ito is God is eternal. Scriptural reference po natin, Exodus 3:14, and God said unto Moses, I am that I am. Psalms 90 verse 2, from everlasting to everlasting, thou art God. Ibig sabihin po, ang Diyos po ay eternal o magpasawalang hanggan. Wala po siyang katapusan. Siyempre, everlasting to everlasting. Habakkuk 1:12, art thou not from everlasting, O Lord my God? Amen. The eternity of God is closely connected to that of immutability. It simply means that God dwells in eternity and time has no effects upon Him. With Him there is no past nor future but one eternal present. Ibig sabihin po ng I am, yung sinabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sa Exodus 3:14, I am that I am. I am is one of the greatest titles of the Lord. The past, present, and future lies in these words. I am means the eternally present one, or the self-existent one. So, tatandaan po natin na ibig sabihin po ng I am, mga kapatid, na binigkas ng ating Panginoong Diyos, means the eternally present one, the self-existent one. So, ating pinag-aralan ngayon is God is immutable and God is eternal. Mga kapatid, again, there is a definite relationship between the omnipresence of God and the eternity of God. This may be understood by considering the direct relation between space and time. This may be worked out scientifically. Actually, God could not be omnipresent if He were not the I am. So, filling the universe with His presence, He sees the past as now. Mga kapatid, He sees the past. Yung nakalaan po, He sees at us now. How we should rejoice that our past is blotted out under the blood of Jesus. Otherwise, our sin would continuously appear as happening now in the eyes of our God. So, yung pong ating nakaraan, na kapatid, nililimutan ng ating Panginoong Diyos at ang nakikita ng Diyos ay yung ngayon na kung saan ikaw ay hinugasan ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Muli po, ang Diyos po ay eternal, mga kapatid. Wala pong hanggan. So, lilipas ang lahat ng bagay, mga kapatid. Mananatili ang Diyos. Hallelujah. Sapagkat siya ang noon, ngayon, at magpakailanman. Siya immutable and siya ay eternal. At ang pag-aaralan po natin sa pinakahuli ay God is love. Mga kapatid. 1 John 4:16 says, God is love. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. John 3:16, for God so loved the world. Amen. Minahal ng Diyos, mga kapatid, ang mga tao sa libutan, mga kapatid. Ibig sabihin po yung mundo, yung tao.
that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ibinigay daw po niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin po lang ng bugtong na anak is His physical image. Sapagkat gusto ng Diyos na Espiritu na makasama ang kanyang mga anak at mailigtas ayon sa kanyang plano, at kinakailangan po na siya ay magkatawang tao, mga kapatid, ng ating dakilang Diyos, upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. At yung pong kanyang image tinawag na Son of God. Nung nasa langit po ito po ang tawag sa Panginoon sa Kristo ay Word. In the beginning was the Word, sa John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? At kung nagkatawang tao, mga kapatid, ang Diyos na Espiritu, sa pamamagitan ng pagpapanganak, mga kapatid, kay Birheng Maria, tinawag po ang Panginoon sa Kristo itong word nito na Son. And Son only means the image of the invisible God. Kaya sabi na sa John 10:30, I and the Father are one. So, John 3:16, Romans 5:8, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. It would appear that love is more than an attribute. Amen. Ito po mga binasa natin. Una, God is love. John 3:16, for God so loved the world. Romans 5:8, but God commanded His love. These three verses are talking about the love of God, which is the attribute of God. And love is more than just the attribute of God. It says here, it would appear that love is more than an attribute. It expresses the very essence of God's nature. It should be considered along with the statements, God is light, 1 John 1:5, and God is Spirit, John 4:24. These are not just characteristic, but the very essence of God's being. So ito daw pong attributes na ito, o characteristic of God, is more than characteristic, but the very essence of the being of our God. Siya yun. God is love. Maliwanag po sinasabi sa 1 John 4:16. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. The love of God is greater than human comprehension. Hindi po kayo sukatin ng kahit sinong tao, ng pag-iisip ng tao. Kahit parang sa tingin ng tao na unawaan na niya kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Hindi pa rin po. Hindi kayang sukatin, hindi kayang unawain ng tao kung gaano kalawak, kataas, mga kapatid, kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. It is beyond measure and understanding. The love of God is not such of a nature that it is extended to all men everywhere at all times. He loves every man regardless of color, nationality, and culture. Ano po? Wala pong favoritism ang Lord. Pare-parehas po ang kanya pong timbang ng pag-ibig sa atin. At may tinatawag nga pong agape love. Ito yung kind of love ng Diyos para sa atin. Agape love means a Greco-Christian term referring to love, the highest form of love. Yun po yung klase ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya hindi tayo dapat mag-alala na kailanman ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya po tayo mababayaan. This is the kind of love that God has for us, unconditional love. Praise God, hallelujah. Yun po pala yung love ng Lord sa atin, unconditional. Salamat sa ating dakilang Diyos. So sana po naunawaan po natin ang ating mga pinag-aralan. God is immutable, God is eternal, and God is love. At huwag po tayong mag-alala sapagkat ang Diyos ay umiibig sa atin unconditional. The love of the Lord, mga kapatid, is beyond human comprehension. Mahal na mahal po niya tayo. Kahit isipin na ibang tao lang parang pinapabayaan siya ng Diyos o ano man ang kanya naranasan, hindi po. God's love is beyond human comprehension. Hindi po natin kayang sukatin. Mahal na po tayo
ng ating dakilang Diyos. Tayo ay manalangin. Praise God. Salamat po, Panginoong Diyos, sa oras na ito, na iyo po, Panginoon, kami ginabayan sa aming pong mag-aaral. Tulungan mo po kami sa lahat ng panahon. Pagalingin mo po, Panginoong Diyos, ang lahat ng may karamdaman. Pagkalooban mo po, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga nangangailangan. Muli, Panginoon, sa iyo po namin pinapagkatiwala ng aming buong gabi, ang aming bukas ng umaga at lahat ng araw ng aming mga buhay. Pinupuri ka namin, tinadakila. You are worthy of all our praises. Thank you, Lord Jesus. In Jesus Christ's name we pray. Amen. To God be the glory.